Good day sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig dito sa inyong channel. Ako pala si Amber, isang single mom at isang delivery rider. Yes po, yun ang naging trabaho ko. Wala na kasi akong mapasukan, kaya naman itong trabaho na ito ang kinuha ko kahit mahirap. Sir Jupiter, hindi po naging biro ang maging isang nanay na mag-isa lang lumaban sa buhay. Lalo na nang may anak akong lalaki na ako lang ang inaasahan. Nung bata pa ang anak ko, masasabi kong mas madali pa kahit papaano kasi kailangan lang niya ng pagkain, gatas at yakap. Pero habang lumalaki siya, mas lumalaki rin ang pangangailangan pati ang responsibilidad ko bilang magulang. Ang anak ko po, Sir Jupiter, lalaki at naging binata na rin kalaunan. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan niya pero siya ang naging dahilan kung bakit patuloy akong lumaban sa buhay. Simula noong iniwan kami ng tatay niya, ako na ang tumayong nanay at tatay sa kanya. Kahit masakit, kahit mahirap, tinanggap ko yun dahil wala naman akong ibang pagpipilian kundi maging matatag. Nagsimula po ako sa kung ano-anong trabaho. Naging tindera ako sa palengke, naging katulong, nagbantay ng sari-sari store at kung ano-ano pa. Basta lang may maipakain ako sa anak ko at may maibigay na pangbaon sa eskwela. May mga gabi pa nga na ako na lang ang hindi kumain. Basta sigurado akong busog ang anak ko. Lumaki po ang anak ko na simple lang ang buhay. Hindi po siya nasanay sa luho. Madalas niyang suot mga pinaglumaan na damit at minsan pa nga galing sa bigay ng kapitbahay. Pero kahit ganoon, hindi ko narinig sa kanya na nagreklamo siya. Sa halip, mas lalo pa siyang naging masipag at matulungin. Nung nag-high school siya, doon ko mas nakita kung gaano siya karesponsable. Minsan kusa siyang tumutulong sa akin. Naglalako siya ng kung ano-ano, kung minsan naman nagbubuhat sa palengke kahit pagod na siya sa eskwela. Nakikita ko kung paano niya pinilit intindihin ang sitwasyon namin kahit na bata pa siya noon. Sir Jupiter, doon ako umiiyak ng palihim. Kasi kahit gusto kong akuin lahat, hindi ko na kinaya mag-isa. Pero pinilit ko pa rin. Ayoko kasing maramdaman ng anak ko na kailangan niyang pasanin ang bigat ng buhay namin. Hanggang sa dumating ang panahon na napilitan akong pumasok sa pagiging delivery rider. Wala na kasi akong mahanap na trabaho na sapat ang kita. Kahit babae ako, tinanggap ko ang hamon. Natuto akong magmaneho at natuto akong makipagsabayan sa kalsada kahit na may takot sa dibdib ko. Araw-araw gumigising ako na maaga. Minsan hindi pa sumisikat ang araw, inihahanda ko na ang pagkain ng anak ko at tinitiyak kong may baon siya bago ako umalis para bumiyahe. Umuuwi ako ng gabi ng pagod na pagod. Minsan basa ng ulan, minsan naman bilad sa init ng araw. Pero sa tuwing nakikita ko ang anak ko, parang nawawala ang lahat ng pagod ko. May mga pagkakataon din po, Sir Jupiter, na naiinggit ako sa ibang pamilya. Yung may kumpletong magulang at hindi kailangang mag-alala sa pang-araw-araw na gastusin. Pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil alam kong wala akong oras para mainggit. Kailangan kong kumilos at ipagpatuloy ang laban. Habang tumatagal, mas lalo kong nakita na nagiging lalaki na ang anak ko. Hindi na siya yung batang dating kinakarga ko lang. Marunong na siyang magdesisyon at umintindi sa sitwasyon namin. Unti-unti ko ring naramdaman na hindi na lang ako ang lumalaban para sa kanya, kundi pareho na kaming lumalaban para sa isa't isa. Doon ako kumapit, Sir Jupiter. Doon ako kumuha ng lakas. Dahil alam kong lahat ng pagod ko noon may dahilan at may patutunguhan. Hindi man kami naging mayaman, hindi man namin nabili ang mga gusto namin, ang mahalaga sa akin, napalaki ko siya na maayos. Hindi siya napariwara at hindi siya napasama sa maling landas. Lumaki siyang may respeto at malasakit sa kapwa. At bilang ina, yun na siguro ang pinakamalaking tagumpay ko. Pero Sir Jupiter, hindi pala habang buhay, ganito lang ang takbo ng buhay namin.
May mga pagkakataon talaga na bigla na lang may mangyayari na hindi mo inaasahan kahit gaano ka pa katatag o kahanda. Dumating po ang taong 2017 at doon nagsimula ang karanasang kailanman hindi ko inakala na mangyayari sa buhay naming mag-ina. Noong taong 2017 na yon, Sir Jupiter, doon nagsimula ang isang karanasan na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan kahit pilitin ko. Isang normal na araw lang sana yon para sa akin bilang delivery rider. Tulad ng nakasanayan ko, maaga akong gumising, naganda ng kakainin ng anak ko at umalis para magtrabaho. Wala naman akong kakaibang naramdaman noong araw na yon. Para lang siyang isa sa mga ordinaryong araw na pagod pero kailangang kayanin. Bandang tanghali na po noon nang may pumasok sa delivery app ko. Isa itong parcel na kailangang ihatid sa isang paupahan na medyo malayo sa karaniwang ruta ko. Medyo nagdalawang isip pa nga ako kung tatanggapin ko ba, pero dahil kailangan ko ng kita at ayokong masayang ang pagkakataon, tinanggap ko pa rin yun. Sinunod ko ang address na nakalagay at bumiyahe ako papunta roon. Pagdating ko sa lugar, Sir Jupiter, napansin ko agad na medyo tahimik ang paligid. Hindi siya katulad ng ibang paupahan na may mga taong labas-pasok o may maririnig kang ingay. Pero hindi ko na lang yun masyadong pinansin. Ipinarada ko ang motor ko at tinignan ang address sa parcel para makasigurado. Tama naman ang lugar na pinuntahan ko. Lumapit ako sa gate at kumatok. Ilang beses akong kumatok pero walang sumasagot. Naghintay ako ng ilang minuto at umulit-ulit ako sa pagkatok. Tumawag din ako sa number na nakalagay sa parcel pero hindi ito sumasagot. Ilang beses ko pang sinubukan pero wala talaga. Dahil may iba pa akong deliveries at hindi ako pwedeng magtagal doon, napagdesisyonan kong umalis na muna. Iniwan ko ang lugar na yon na may konting inis sa dibdib dahil sayang ang oras at gasolina. Nagpatuloy ako sa ibang deliveries ko at sinubukang kalimutan ang nangyari. Inisip ko na lang na baka wala lang talaga ang tatanggap ng parcel o baka mali ang oras ng dating ko. Bandang hapon na po, Sir Jupiter, habang nasa biyahe ako, bigla akong nakatanggap ng text message mula sa number na nakalagay sa parcel. Sinabi sa message na pwede na raw i-deliver ang item at nandoon na raw ang tatanggap. Nabasa ko yun at medyo nainis ako kasi nagpunta na ako roon, wala namang sumasagot. Pero dahil ayokong mag-abono ng parcel at ako pa ang magkaproblema, nagdesisyon akong balikan ang lugar kahit medyo malayo. Pinlano ko ang ruta ko at sinigurado kong matatapos ko muna ang ibang deliveries bago ako bumalik doon. Pero dahil sa dami ng ginawa ko at sa layo ng lugar, inabot na ako ng gabi bago ako nakabalik sa address na yon. Medyo kinakabahan na rin ako noon dahil madilim na at dahil hindi ako sanay bumiyahe sa ganoong klaseng lugar kapag gabi. Habang papalapit ako, Sir Jupiter, napansin ko na mas tahimik ang paligid kumpara noong una kong punta. Halos wala ng tao at kakaunti na lang ang ilaw sa kalsada. Ramdam ko na rin ang pagod ko at gusto ko na lang matapos ang delivery na yon para makauwi na ako. Pagdating ko sa mismong lugar kung saan ko dapat ihahatid ang parcel, bigla akong napahinto. Tumingin ako sa paligid at muling sinilip ang address na nakalagay sa parcel. Nagulat ako dahil parang may mali. Wala akong makitang paupahan sa lugar na yon. Tiningnan ko ulit ang paligid. Baka sakaling naligaw lang ako o may hindi ako napansin. Pero kahit anong tingin ko, wala talaga. Ang nandoon lang, isang bakanteng lote at ilang lumang istruktura na parang matagal nang hindi tinitirhan. Wala akong nakitang bahay na mukhang paupahan at lalong wala akong nakitang tao. Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko, Sir Jupiter. Naalala ko na may gate pa akong kinatok at sigurado akong may nakita akong paupahan. Pero ngayong gabi, bigla itong nawala. Hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari yun. Sinubukan kong tawagan ulit ang number na nag-text sa akin pero hindi na ito matawagan. Nag-text din ako pabalik pero wala na ring reply. Lalo akong kinabahan dahil pakiramdam ko may mali na sa sitwasyon. Hindi na ito normal na delivery lang.
Hindi na ako nagtagal pa doon. Sa sobrang takot ko, agad akong sumakay sa motor at umalis sa lugar na yon. At habang nagmamaneho ako pauwi, hindi ko maiwasang lumingon-lingon sa likod ko dahil pakiramdam ko may sumusunod sa akin kahit wala naman akong nakikita. Pagdating ko sa bahay, Sir Jupiter, hindi na ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip kung ano ba talaga ang nangyari. Paano nagkaroon ng paupahan at bigla itong nawala pagsapit ng gabi? Hindi ko mahanap ang sagot kahit anong isip ko. Kinabukasan, nagdesisyon akong i-return na lang ang parcel. Hindi ko na sinubukan pang balikan ang address na yon. Mas pinili ko na lang na iwasan ang anumang pwedeng magdulot ng panganib sa akin, lalo na at ako lang ang inaasahan ng anak ko. Pag-uwi ko po sa bahay namin noong gabing yon, Sir Jupiter, pagod na talaga ako at ang gusto ko na lang ay makapagpahinga. Mabigat pa rin ang pakiramdam ko dahil sa nangyari sa delivery na yon. Hindi ko pa rin matanggal sa isip ko kung paano biglang nawala ang paupahan na pinuntahan ko. Pero pinilit ko pa rin kumalma dahil ayokong mahalata ng anak ko na may iniinda ako. Pagpasok ko sa loob ng bahay, napansin ko agad na parang may kakaiba. Tahimik ang paligid, pero may pakiramdam ako na hindi ko maipaliwanag. Inilapag ko ang mga gamit ko at naupo sandali para magpahinga. Maya-maya, napatingin ako sa mesa namin at doon ako biglang natigilan. Sir Jupiter, nakita ko doon ang isang parcel na pamilyar sa akin. Hindi agad nag-sink in sa akin noong una, pero habang tinititigan ko yun, doon ko napagtanto na yun mismo ang parcel na tinangka kong i-deliver at ni-return ko na. Bigla akong kinabahan at napakunot ang noo ko dahil alam kong hindi yun posible. Hindi ko agad ginalaw ang parcel. Nakaupo lang ako at tinitigan yun habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Pilit kong iniisip kung paano yun napunta sa bahay namin gayong ako mismo ang nagbalik noon sa hub. Wala namang dahilan para maibalik yun sa akin, lalo na at wala naman akong sinabi na i-redeliver pa yun. Doon ko napansin ang anak ko na nasa loob lang ng bahay. Normal lang ang itsura niya at parang wala siyang iniisip. Mas lalo akong nagtaka dahil kung may kakaibang nangyari, dapat may napansin siya. Pero wala lang sa kanya ang lahat. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa mesa kung nasaan ang parcel. Habang papalapit ako, mas lalo kong nararamdaman ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung hahawakan ko ba yun o iiwasan ko na lang. Pero dahil sa sobrang pag-uusisa ko, hindi ko napigilan ang sarili ko. Napag-alaman ko mula sa anak ko na pag-uwi niya raw sa bahay, nandoon na ang parcel na yun. Wala raw siyang ibang napansin na kakaiba. Para sa kanya parang normal lang na may delivery na dumating. Doon ako lalong napatigil dahil alam kong imposible talaga yon. Walang nag-deliver sa amin at ako lang ang maihawak ng parcel na yon. Doon ako tuluyang kinabahan, Sir Jupiter. Parang may malamig na hangin na dumaan sa katawan ko habang iniisip ko kung ano ba talaga ang nangyayari. Hindi ko na rin alam kung nagkataon lang ba ang lahat o may ibang dahilan kung bakit napunta sa amin ang parcel na yon. Sa sobrang curious ko na pagdesisyonan kong buksan ang parcel. Kahit may kaba, gusto kong malaman kung ano ba talaga ang laman nito at kung bakit parang sinusundan ako ng bagay na yon. Dahan-dahan kong hinawakan ang kahon at marahan kong binuksan. Habang binubuksan ko yon, ramdam ko ang panginginig ng kamay ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganoon ang nararamdaman ko. May mali pero hindi ko alam kung ano. Nang tuluyan ko nang mabuksan ang kahon, doon ko nakita ang laman nito. Sir Jupiter, ang nasa loob ng parcel ay isang teddy bear. Mukha itong pangbata, malambot at simple lang ang itsura. Wala naman sanang dapat ikatakot sa ganoong klaseng bagay pero hindi ko maalis ang kakaibang pakiramdam habang tinitingnan ko yun. Kinuha ko ang teddy bear mula sa loob ng kahon at hinawakan ko ito. Habang hawak ko yun, pakiramdam ko may kakaiba talaga. Hindi ko maipaliwanag pero parang may bigat itong dala na hindi normal. Ilang segundo ang lumipas na tahimik lang ang lahat.
Iniisip ko kung bakit teddy bear lang ang laman ng parcel at kung bakit parang may kakaibang nangyayari sa paligid ko. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko at isipin na baka pagod lang ako at nag-iisip ng kung ano-ano. Pero Sir Jupiter, hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Habang hawak ko ang teddy bear, bigla itong tumunog. Hindi yung malakas pero sapat para marinig ko ng malinaw. May boses na nanggagaling dito na paulit-ulit na nagsasabi ng, "Mommy, I need you." Doon tuluyang nanlamig ang buong katawan ko. Para bang hindi na normal ang lahat ng nangyayari at hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Sir Jupiter, pagkatapos kong marinig ang boses na yon mula sa teddy bear, biglang nanlambot ang tuhod ko sa sobrang takot. Hindi ko na inisip kung ano pa ang dapat gawin. Sa sobrang gulat ko, agad ko iyong binitiwan at itinapon palayo sa akin. Ayoko na itong mahawakan ulit kahit kailan. Pakiramdam ko kasi may mali na talaga at hindi na ito simpleng bagay lang. Napaupo ako sa gilid ng kama at pilit kong pinakalma ang sarili ko. Mabilis ang tibok ng puso ko at nahihirapan akong huminga. Hindi ko alam kung anong klaseng nangyayari sa bahay namin pero sigurado akong hindi ito normal. Tumingin ako sa direksyon kung saan ko itinapon ang teddy bear at nakita ko itong nakahigalang sa sahig. Walang galaw. Walang nangyaring kakaiba. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka may mekanismo lang yon at sadyang tumunog lang dahil sa pagkakahawak ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong may mali. Hindi ko may paliwanag pero ramdam ko na may kakaibang presensya sa loob ng bahay namin kahit tahimik ang paligid. Parang may bumabalot na kaba sa buong katawan ko. Pinilit kong maging normal ang kilos ko para hindi mahalata ng anak ko. Ayoko siyang madamay o matakot sa kung anuman ang nangyayari. Kaya kahit nanginginig pa ako, inayos ko ang sarili ko at nagkunuring okay lang ang lahat. Pero sa totoo lang, Sir Jupiter, gusto ko nang umalis sa bahay na yon noong oras na yon. Lumipas ang ilang oras at dumating ang gabi. Tahimik na ang buong bahay at oras na para matulog. Kahit hindi pa ako kalmado, pinilit kong humiga at ipikit ang mga mata ko. Pagod na rin kasi ako sa buong araw at kailangan kong magpahinga para sa susunod na araw. Nakahiga na ako sa kama pero hindi pa rin ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang nangyari sa teddy bear. Pinipilit kong wag isipin pero kusang bumabalik sa isip ko ang boses na narinig ko. Lalo akong kinakabahan habang lumalalim ang gabi at lalong tumatahimik ang paligid. Ilang sandali pa ang lumipas, Sir Jupiter. Bigla kong narinig ang isang tunog na sobrang pamilyar sa akin. Hindi po ito malakas pero malinaw na malinaw sa pandinig ko. May nagsasalita sa ilalim ng kama ko. Ang boses na yon pareho sa narinig ko kanina. Dahan-dahan at paulit-ulit na nagsasabi ng, "Mommy, I need you." Nang marinig ko yon, parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako agad nakagalaw. Nakatitig lang ako sa kisame habang nararamdaman ko ang sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong sumigaw pero parang nawala ang boses ko. Gusto kong tumayo pero hindi gumagalaw ang katawan ko. Ilang segundo akong ganoon nakahiga at nakikinig sa boses na nanggagaling sa ilalim ng kama ko. Pero dahil hindi ko nakinaya ang takot at dala ng curiosity, dahan-dahan akong gumalaw. Pinilit kong bumangon kahit nanginginig ang buong katawan ko. Umupo muna ako sa kama at tumingin sa gilid nito. Dahan-dahan akong bumaba mula sa kama. Bawat galaw ko maingat at mabagal. Habang papalapit ako sa gilid ng kama, mas lalo kong naririnig ang mahinang boses na yon. Parang mas lumalapit din ito sa akin. Sir Jupiter, sa sobrang kaba ko, halos hindi ko na maramdaman ang sarili kong paghinga. Ang lakas ng tibok ng puso ko, pakiramdam ko maririnig na yon sa buong kwarto. Pero pinilit ko pa ring sumilip sa ilalim ng kama. Pagkayuko ko at pagtingin ko sa ilalim, doon ako tuluyang natigilan. Sa dilim ng ilalim ng kama may nakita kong pares ng mga mata na nakatingin sa akin. Hindi ko agad naintindihan ang nakita ko. Hindi yun normal.
Parang may buhay ang mga matang yun at diretsong nakatitig sa akin. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ako agad nakagalaw. Pakiramdam ko parang nagyelo ang buong katawan ko sa takot. Hindi ko alam kung tao ba yun o kung ano, basta ang alam ko may nakatingin sa akin sa ilalim ng kama ko. Sa sobrang takot bigla kong naalala ang flashlight ng cellphone ko. Dahan-dahan kong kinuha yon at nanginginig kong binuksan ang flashlight. Sa isipan ko hindi ko alam kung ano ang makikita ko pero sabi ko sa isip ko kailangan kong siguraduhin kung ano ba talaga yon. Nang tuluyan kong maitapat ang ilaw sa ilalim ng kama, doon ko nakita ang malinaw na itsura ng kung ano ang naroon. Sir Jupiter, ang nakita ko sa ilalim ng kama ay ang teddy bear na itinapon ko. Nandoon lang ito, nakahiga sa ilalim ng kama at nakatingin sa akin. Sir Jupiter, pagkatapos kong makita ang teddy bear sa ilalim ng kama ko, hindi ko na kinaya ang takot. Gusto ko nang umiyak pero pinigilan ko ang sarili ko dahil baka marinig ako ng anak ko at mag-alala siya. Dahan-dahan akong umatras palayo sa kama at hindi ko na sinubukang hawakan pa ang teddy bear. Pinili ko na lang na bukas ang ilaw sa buong kwarto at umupo hanggang sa sumikat ang araw. Dahil hindi na talaga ako nakatulog. Nung mag-umaga na, Sir Jupiter, ramdam ko pa rin ang pagod at takot sa katawan ko. Mabigat ang pakiramdam ko at hindi ako mapakali. Hindi ko na kinaya na sarilinin ang lahat kaya nagdesisyon akong sabihin sa anak ko ang nangyari. Alam kong kailangan ko ng tulong at hindi ko na dapat itago pa iyon. Inilabas ko ang teddy bear at ipinakita ko sa kanya. Kasama na rin doon ang detalye ng parcel at ang address na nakalagay dito. Habang kinikwento ko ang lahat ng nangyari mula sa delivery hanggang sa gabing may narinig ako sa ilalim ng kama, ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Kahit ako mismo, nahihirapan pa ring paniwalaan ang lahat. Tahimik lang ang anak ko habang nakikinig. Nakikita ko sa mukha niya na nag-aalala siya pero pilit siyang kumakalma. Hindi siya nagpanik pero ramdam ko na seryoso niyang inintindi ang sitwasyon. Pagkatapos ko magkwento, tumingin siya sa teddy bear at saka sa akin na parang nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Doon niya sinabi sa akin na ilapit namin ang bagay na yon sa isang manggagamot. Noong una nagdalawang isip ako dahil hindi ako sanay sa ganoong paraan. Pero dahil wala na rin akong maisip na ibang solusyon at gusto ko nang matapos ang takot na nararamdaman ko, pumayag na rin ako. Kinahapunan, Sir Jupiter, nagpunta kami sa isang kilalang manggagamot sa lugar namin. Tahimik lang ang biyahe namin papunta roon. Bit-bit ko ang teddy bear at parang ayoko itong hawakan pero wala akong choice. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng isang matandang babae na mukhang sanay na sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Mula sa delivery, sa nawawalang paupahan hanggang sa bigla na lang pagdating ng parcel sa bahay namin at ang mga narinig ko kagabi. Habang nagsasalita ako, nakatingin lang siya sa teddy bear na parang may iniintindi. Matapos kong magkwento, hinawakan niya ang teddy bear at sandaling pumikit. Tahimik ang paligid at may mabigat na pakiramdam na bumalot sa amin. Ilang sandali pa nagmulat siya ng mata at tumingin sa akin. Sinabi niya na ang teddy bear daw na yon ay pagmamay-ari ng isang bata. Hindi na niya dinitalye kung ano ang nangyari sa bata pero ramdam ko sa tono niya na may malungkot na kwento sa likod nito. Mas lalo akong kinabahan nang marinig ko yon. Ipinakita ko rin sa kanya ang address na nakalagay sa parcel. Kinuha niya ito at matagal niyang tinitigan. Pagkatapos ay tumingin siya sa amin at ipinaliwanag na ang address na yun ay hindi na raw paupahan. Isa raw itong dating bahay ampunan na nasunog. Maraming taon na ang nakalipas. Sir Jupiter, doon tuluyang nanlamig ang katawan ko. Bigla kong naalala ang lugar na pinuntahan ko at kung paano ito nawala ng gabi. Doon nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat sa isip ko. Hindi na ako makapagsalita sa sobrang takot. Sinabi ng manggagamot na kailangan naming ibalik ang teddy bear sa lugar kung saan ito dapat naroon. Hindi na kami nagaksaya pa ng oras. Agad kaming sumama sa kanya at nagtungo sa address na yon.
Pagdating namin sa lugar, pareho pa rin ang nakita ko noong gabing yun. Wala talagang paupahan. Isang bakanting lote na may bakas ng lumang istruktura. Tahimik ang paligid at parang may bigat sa hangin. Doon, Sir Jupiter, nagsimula ang manggagamot na magdasal. Hawak niya ang teddy bear habang nakapikit at marahan ang pagbigkas ng mga salita. Tahimik lang kaming nakatayo ng anak ko at pinapanood ang ginagawa niya. Ramdam ko ang kaba, pero may konting pag-asa na matatapos na ang lahat. Ilang minuto rin ang lumipas hanggang sa matapos siya. Pagkatapos noon, inilapag niya ang teddy bear sa lupa. Wala nang nangyaring kakaiba. Pagkatapos, tahimik lang ang lahat at bumalik sa normal ang paligid. Umuwi kami ng bahay na may bigat pa rin ang pakiramdam pero may konting ginhawa. Simula noon, Sir Jupiter, hindi ko na muling nakita ang teddy bear. Wala na rin akong narinig na kahit anong boses sa gabi. Unti-unti ring nawala ang takot na nararamdaman ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maintindihan kung ano ba talaga ang nangyari sa akin noon. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi lahat ng nadadala sa trabaho ay simpleng parcel lang. At may mga bagay na hindi talaga kayang ipaliwanag ng normal na pag-iisip. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat sa opportunity. Teka lang ha, mga kasityo bangungot. Wala munang aalis. May kasunod pa tayong kwento na nakakatakot pero kapupulutan nyo ng aral. Diyan ka lang. Hello po sa iyo, Sir Jupiter. Magandang araw sa iyo at sa mga tagapakinig dito sa inyong channel. Ako si Gab at isa akong delivery rider. Ako lang po ang inaasahan ng aking magulang dahil ang papa ko ay maagang namatay. At ang mama ko naman may sakit sa puso. May dalawa akong kapatid na nag-aaral kaya naman todo ang kayod ko. Hindi ko na po sasabihin o babanggitin kung taga saan ako bilang respeto dito sa aming lugar at para na rin sa kapanganan ko. Taong 2016 nangyari itong isi-share ko sa inyo na karanasan. Sana po mapakinggan ninyo itong kwento ko hanggang dulo kasi hindi talaga madali ang pinagdaanan ko bilang isang delivery rider at bilang panganay sa aming pamilya. Noong mga panahong yon, Sir Jupiter, halos araw-araw akong gumigising ng madaling araw kahit kulang sa tulog kasi kailangan kong maaga para makakuha ng maraming bookings. Kasi kung hindi ako magsisikap, wala talagang papasok na pera sa amin. At wala ring pambili ng gamot ng mama ko na may sakit sa puso. At wala ring pangbaon ang dalawa kong kapatid na nag-aaral pa. Kaya kahit pagod na ako, inipilit ko pa ring bumangon at kumilos. Alam mo, Sir Jupiter, hindi biro ang maging delivery rider. Akala ng iba, madali lang kasi nakamotor ka lang, maghahatid ng pagkain o parcel. Pero ang hindi nila nakikita ay yung hirap sa daan, yung init ng araw na parang sinusunog na ang balat mo, yung ulan na bigla na lang bubuhos habang nasa biyahe ka at yung kaba na baka maaksidente ka o madulas sa kalsada, lalo na kapag gabi at madilim ang paligid. May mga araw din, Sir Jupiter, na halos wala akong kain kasi inuuna ko talaga ang pamilya ko. Minsan isang beses lang akong kumakain sa isang araw tapos tubig na lang ang pampalipas ng gutom. Kasi po iniisip ko lagi na mas kailangan ng mama ko ang gamot kaysa sa sarili kong pagkain. At mas importante na may baon ang mga kapatid ko kaysa sa magpakabusog ako. Hindi rin nawawala yung mga customer na galit agad kahit wala naman akong kasalanan. May mga pagkakataon na traffic lang ako o umulan kaya na-late ng konti. Pero pagdating ko sa kanila, sisigawan ako o pagagalitan. At bilang delivery rider, wala akong choice kundi magpasensya at humingi ng sorry kahit minsan gusto ko na ring sumagot. Pero pinipigilan ko ang sarili ko kasi kailangan ko ang trabaho na yon. Minsan pa nga, Sir Jupiter, may mga delivery na sobrang layo. Aabutin ako ng halos 2 oras sa daan pero pagdating ko doon, maliit lang ang tip.
Minsan wala pa. Pero okay lang sa akin kasi iniisip ko na lang na dagdag pa rin yun sa kikitain ko. Kahit pa paano may maiuuwi pa rin ako sa pamilya ko. Pinakamasakit lang talaga, Sir Jupiter, ay yung mga gabing uuwi ako na sobrang pagod tapos makikita ko ang mama ko na hinihingal o nahihirapang huminga. Doon po ako nanghihina. Kasi kahit anong sipag ko, parang kulang pa rin ang kinikita ko para maibigay sa kanya ang maayos na gamutan na kailangan niya. May mga pagkakataon din na gusto ko ng sumuko, lalo na kapag sunod-sunod ang malas sa araw ko. Halimbawa, nasiraan ako ng motor tapos wala akong perang pampagawa agad. Napipilitan po akong umutang. At dagdag na naman yun sa iniisip ko kung paano ko babayaran. Pero kahit ganoon, bumabangon pa rin ako kinabukasan kasi wala akong ibang choice kundi ang magpatuloy. Bilang panganay, Sir Jupiter, ramdam ko yung bigat ng responsibilidad. Hindi ako pwedeng magpahinga ng matagal. Hindi ako pwedeng magkasakit kasi kapag ako ang bumagsak, lahat kami maaapektuhan. Kaya kahit masakit na ang katawan ko at minsan nilalagnat na ako, pinipilit ko pa rin bumiyahe at magtrabaho. May mga panahon din na naiinggit ako sa iba. Yung mga kaedad ko na nakakapag-aral pa o kaya may maayos na trabaho habang ako nasa kalsada maghapon. Pero agad ko ring inaalis sa isip ko yon kasi alam ko na may dahilan kung bakit ganito ang sitwasyon ko at kailangan ko itong harapin para sa aking pamilya. Hindi rin nawawala yung takot sa daan, Sir Jupiter, lalo na kapag gabi na at mag-isa ka na lang bumibiyahe. May mga lugar na madilim, parang delikado. Iniisip ko na lang lagi na kailangan kong makauwi ng ligtas kasi may mga taong naghihintay sa akin sa bahay. Sa bawat pag-uwi ko, Sir Jupiter, kahit pagod na pagod ako, masaya pa rin ako kapag nakikita kong nakakakain ang pamilya ko at kahit papaano nakakatulong ako sa kanila. Yun na lang ang nagpapalakas sa akin para magpatuloy araw-araw. Ganyan po ang buhay ko noon, Sir Jupiter, bilang isang delivery rider at bilang haligi ng pamilya namin. Punong-puno ng hirap, pagod, sakripisyo. Pero kahit ganun, pinipili kong lumaban, magpatuloy para sa mga taong mahal ko. Hanggang sa pumasok ang taong 2016, Sir Jupiter, doon nagsimula ang isa sa mga pinakakakaibang karanasan ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan kahit pilit ko itong ibaon sa isip ko. Isang araw noon, Sir Jupiter, tulad lang din ng mga karaniwan kong araw, maaga akong pumasok sa trabaho at agad akong nag-online para maghintay ng booking. At habang tumatagal ang oras, sunod-sunod na rin ang mga delivery na pumapasok hanggang sa may isang booking na pamilyar sa akin dahil regular na customer na namin yun at halos linggo-linggo may pinapadala siya. Kaya kapisado ko na rin ang lugar nila. Kinuha ko ang parcel at inayos ko ito sa likod ng motor ko. Sigurado kong maayos ang pagkakatali at hindi ito mahuhulog sa biyahe. Pagkatapos, agad akong umalis para ihatid yun. Ngunit noong mga oras na yon, Sir Jupiter, sobrang traffic sa main road at halos hindi na gumagalaw ang mga sasakyan. Kaya naisip kong dumaan na lang sa isang shortcut na dati ko nang nadaanan. Pero hindi ko madalas gamitin dahil tahimik at medyo liblib ang lugar. Habang binabaybay ko ang shortcut, Sir Jupiter, napansin ko na parang kakaiba ang pakiramdam ko. Yung bumigat ang paligid at sobrang tahimik ng daan na halos wala akong makitang tao o sasakyan. Binaliwala ko muna yon dahil ang iniisip ko lamang makapag-deliver agad upang makakuha pa ng ibang bookings. Naging mabilis ang biyahe ko dahil wala nang ang traffic at hindi nagtagal. Nakarating din ako sa bahay ng regular na customer ko. Bumaba ako ng motor at kinuha ang parcel. Pagkatapos ay lumapit ako sa pintuan at nagbigay ng senyales ng pagdating ko hanggang sa lumabas ang may-ari ng bahay at tinanggap ang ipinadala. Inabot ko ang parcel at kinuha ko ang bayad. Ngunit napansin ko na parang kakaiba ang tingin niya sa akin. Tila ba may gusto siyang sabihin ngunit nag-aalangan. At maya-maya, nagtanong siya tungkol sa kung sino ang kasama ko sa pagdating ko doon. Nagulat ako sa tanong na yun, Sir Jupiter, dahil alam ko sa sarili ko na mag-isa lang akong bumiyahe.
Kaya napatingin ako sa likod ko at sa motor ko, ngunit wala naman akong nakita na kahit sino. Kaya binaliwala ko yun at inisip ko na baka nagkakamali lamang siya o may iba siyang nakita. Ngunit hindi nawala ang kaba ko dahil naging seryoso ang mukha niya at tila kumbinsido siya sa kanyang nakita na may nakaangkas daw sa likod ko na naka-helmet at nakayuko lamang. Kaya kahit pinilit kong huwag itong isipin, may kung anong bumigat sa pakiramdam ko. Pagkatapos kong umalis doon, Sir Jupiter, hindi ko maiwasang isipin ang sinabi niya kaya ilang beses kong sinilip ang side mirror ko habang nagmamaneho pa uwi. Ngunit sa bawat tingin ko, wala naman akong nakikita na kahit sino sa likod ko. Pagdating ko sa bahay, agad kong ipinarada ang motor ko at pumasok sa loob. Nadatnan ko ang mama ko nagising pa kaya lumapit ako sa kanya at nag-bless bilang paggalang at paghingi ng lakas. At kahit pagod na pagod ako, pinilit kong ngumiti upang hindi siya mag-alala. Matapos yun, dumiretso na ako sa aking kwarto at humiga sa kama upang magpahinga. Ngunit kahit anong pilit ko, hindi mawala sa isip ko ang nangyari lalo na ang sinabi ng customer tungkol sa nakaangkas daw sa likod ko. Hindi ko na maalala kung gaano katagal bago ako nakatulog, ngunit ang natatandaan ko na lamang ay bigla akong nagising sa kalagitnaan ng gabi na parang may gumigising sa akin. At nang tingnan ko ang oras, bandang 12:00 na ng hating gabi. Sa una inisip ko na normal lamang yun, ngunit maya-maya may narinig akong kakaibang tunog. Tila ba may sumisipol, ngunit mahina lamang sa umpisa kaya pinakinggan ko ito ng mabuti habang nakahiga pa rin ako. Habang tumatagal, unti-unting lumalakas ang tunog ng sipol at tila ba hindi ko matukoy kung saan ito nanggagaling. Kaya napabangon ako at napatingin sa paligid ng aking kwarto upang hanapin kung saan ito nagmumula. Tahimik ang buong bahay at wala akong marinig na ibang tunog kundi ang sipol na patuloy na lumalakas at tila ba palapit ng palapit sa akin. Kaya nakaramdam ako ng matinding kaba dahil hindi na ito normal sa pandinig ko. Napatayo ako at halos hindi makagalaw habang pinakikinggan ang tunog na yun. Pakiramdam ko may kung anong presensya sa likod ko kahit wala naman akong nakikita. At ang sipol ay patuloy lamang na lumalakas. Hanggang sa isang iglap, Sir Jupiter, narinig ko na lamang ang sipol na parang nanggaling mismo sa tabi ko at tumunog ng napakalapit sa aking kanang tenga na para bang may mismong sumisipol doon. Dahil doon, Sir Jupiter, hindi ko nakinaya ang takot na naramdaman ko kaya agad akong napaatras at halos matumba sa sobrang kaba. Tapos bigla akong tumakbo palabas ng kwarto ko nang hindi ko na iniisip kung ano pa ang mangyayari. Basta nasa isip ko lang noon, makalabas at makalayo sa kung anuman ang narinig ko. Habang tumatakbo ako papunta sa sala, Sir Jupiter, mabilis ang tibok ng puso ko at hindi ako makahinga na maayos. Nanginginig ang mga kamay ko at pakiramdam ko may sumusunod sa akin kahit wala naman akong narinig na yabag. Basta ang lakas lang ng pakiramdam ko na may kung anong hindi ko maipaliwanag na kasama ko sa loob ng bahay. Paglabas ko ng kwarto, bigla kong nakasalubong ang mama ko na gising pala at tila nagtataka kung bakit ako nagmamadaling lumabas. Napahinto ako sa harap niya at hindi ko agad masabi ang nangyari dahil sa sobrang kaba at hingal ko. Kaya ilang segundo rin akong hindi nakapagsalita at pilit kong kinokontrol ang paghinga ko. Pagkatapos kong kumalma ng konti, Sir Jupiter, ikinuwento ko kay Mama ang narinig kong sipol sa loob ng kwarto ko. Sinabi ko kung paano ito nagsimula na mahina lang at unti-unting lumakas hanggang sa parang tumunog na ito sa mismong tabi ng tenga ko at habang kinikwento ko yun, ramdam ko pa rin ang takot sa katawan ko at naninikip ang dibdib ko. Ngunit ang mama ko, Sir Jupiter, hindi agad naniwala sa akin at sinabi niya na baka guni-guni ko lamang yun dahil pagod ako sa buong araw na trabaho. Sinabi niya na baka dala lamang ng pagod at puyat kaya kung ano-ano ang naririnig ko. Pinayuhan niya akong magpahinga at huwag masyadong mag-isip.
Dahil doon, Sir Jupiter, napaisip ako at kahit papaano, naisip ko na baka tama siya. Baka nga dala lang yun ng sobrang pagod at stress sa trabaho kaya kung ano-ano ang naririnig ko. Kaya pinilit kong pakalmahin ang sarili ko at kumbinsihin na wala talagang kakaiba. Maya-maya nagpasya akong bumalik sa kwarto ko kahit may kaunting kaba pa rin akong nararamdaman. Dahan-dahan akong naglakad pabalik at bawat hakbang ko parang mabigat dahil hindi pa rin nawawala ang takot sa dibdib ko. Pero pinilit ko pa rin pumasok at humiga ulit sa kama ko. Pagpasok ko sa kwarto, Sir Jupiter, tahimik na ulit ang paligid at wala na akong narinig na kahit anong sipol. Kaya lalo kong inisip na baka nga guni-guni ko lamang ang lahat ng iyon. Kaya humiga ako at pinikit ko ang mga mata ko at sinubukang matulog muli. Ilang minuto rin akong nakahiga na walang naririnig na kakaiba kaya medyo kumalma na rin ako at pakiramdam ko makakatulog na ulit ako. Ngunit habang lumilipas ang oras, bigla akong nakarinig ng panibagong tunog na mas kakaiba at mas nakakatakot kaysa sa nauna. May narinig akong tila ba pagpalahaw ng iyak, Sir Jupiter. Mahina sa umpisa ngunit ramdam mo ang lungkot at sakit sa tunog nito. May umiiyak na pilit pinipigilan ng sarili pero hindi na kayang itago ang nararamdaman. At doon na naman bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko agad matukoy kung saan nanggagaling ang iyak na yon kaya nanatili lang akong nakahiga at pinakikinggan ko ito ng mabuti. Ngunit habang tumatagal, napansin ko na nanggagaling ito sa ilalim ng kama ko kaya unti-unti akong kinabahan ng sobra. Ayaw ko sanang gumalaw, Sir Jupiter, dahil natatakot ako sa kung ano ang maaari kong makita. Ngunit dahil na rin sa kuryosidad, napaupo ako sa kama at dahan-dahan kong inilapit ang sarili ko sa gilid nito. Pilit kong nilalabanan ang takot ko kahit nanginginig ang buong katawan ko. Habang naririnig ko ang iyak na yon sa ilalim ng kama, lalo akong kinakabahan at gusto ko nang tumakbo ulit palabas. Pero may kung anong puwersa sa loob ko na nagtulak sa akin na alamin kung ano yon. Kaya kahit natatakot ako, dahan-dahan akong yumuko upang sumilip sa ilalim ng kama. Pagyuko ko, Sir Jupiter, halos hindi ako makahinga sa kaba at habang unti-unti kong tinitignan ang ilalim ng kama, umaasa ako na wala akong makikita. Na sana mali lang ang naririnig ko. Pero sa isang iglap ay may nakita akong hindi ko inaasahan. Sa ilalim ng kama ko, Sir Jupiter, may pares ng mga mata na nakatitig sa akin. Hindi kumikilos habang nakatingin diretso sa akin. At sa sandaling yun parang tumigil ang mundo ko sa sobrang takot na naramdaman ko. Pagkakita ko sa mga matang yun, hindi ko na napigilan ang sarili ko, napasigaw ako ng malakas dahil sa sobrang takot na naramdaman ko. Lahat ng lakas ko ay nawala sa isang iglap at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Ang alam ko lang, gusto ko nang makatakas sa nakita ko ngunit hindi na gumalaw ang katawan ko. Habang nakatitig ako sa ilalim ng kama, lalo pang lumakas ang tibok ng puso ko at parang nanlalamig ang buong katawan ko. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na yon dahil halo-halo na ang takot at gulat sa dibdib ko. At sa sobrang bigat ng naramdaman ko, unti-unting nanghina ang paningin ko hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal akong walang malay, Sir Jupiter, pero nang magising ako, napansin ko na nakahiga na ako sa kama at maayos ang pagkakahiga ko na parang walang nangyari. Kaya naguluhan ako at pilit kong inalala kung ano ba ang huling nangyari sa akin bago ako nawalan ng malay. Pagmulat ko ng mga mata ko, nakita ko ang mama ko sa loob ng bahay at agad akong bumangon kahit medyo mabigat pa ang pakiramdam ko. Lumapit ako sa kanya at tinanong ko kung may napansin ba siya sa akin kagabi o kung may narinig ba siyang sigaw mula sa kwarto ko. Ngunit nagulat ako sa sagot niya. Wala raw siyang narinig at maayos daw akong natutulog buong gabi. Dahil doon, Sir Jupiter, lalo akong nagtaka at napaisip kung ano ba talaga ang nangyari sa akin.
Pilit kong binalikan sa isip ko ang nakita kong mga mata sa ilalim ng kama at ang iyak na narinig ko. Ngunit dahil walang ibang nakapansin at wala ring ebidensya na may nangyari, napilitan akong isipin na baka panaginip lamang ang lahat. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na dala lamang yun ng pagod at stress sa trabaho. Na baka sobrang pagod lang ako, kaya kung ano-ano ang napapanaginipan ko. Kaya unti-unti kong pinilit kalimutan ang nangyari kahit may natitirang kaba pa rin sa loob ko. Lumipas sa mga oras, nagpatuloy ako sa normal kong gawain bilang delivery rider. Bumalik ako sa trabaho at tinuloy ko ang araw ko na parang walang nangyari. Sinubukan kong magpakaabala para hindi ko na maisip ang karanasan ko noong gabi. Sa buong araw, Sir Jupiter, pilit kong iniiwasan na maalala ang lahat ng iyon. Bawat biyahe ko, nakatuon lang ako sa kalsada at sa mga delivery na kailangan kong tapusin. Kahit paminsan-minsan sumasagi sa isip ko ang nangyari, agad ko itong tinataboy at sinasabi sa sarili ko na panaginip lang yun. Dumating ang gabi at natapos ko rin ang lahat ng delivery ko. Pagod na pagod ako tulad ng mga nakaraang araw kaya agad akong umuwi para makapagpahinga. Habang nasa biyahe ako pauwi, medyo nakalimutan ko na rin ang takot na naramdaman ko kagabi. Pagdating ko sa bahay, tulad ng dati, pumasok ako at nagmano sa mama ko. Pagkatapos, dumiretso na ako sa aking kwarto para magpahinga. Pagod ang katawan ko at gusto ko na lamang mahiga at matulog. Habang papalapit ako sa pintuan ng kwarto ko, Sir Jupiter, wala akong nararamdamang kakaiba. Tahimik naman ang buong bahay. Kaya binuksan ko ang pinto ng normal at hindi ko inaasahan ang makikita ko sa loob. Pagbukas ko ng pinto, bigla akong napahinto sa kinatatayuan ko dahil sa nakita ko. Sa loob po ng kwarto ko may isang lalaki na nakatayo at duguan ang kanyang katawan. Sariwa pa ang dugo na tumutulo mula sa kanya at ang itsura niya ay sobrang nakakatakot. Hindi ako agad nakagalaw, Sir Jupiter, dahil sa gulat at takot. Nakatingin lang ako sa kanya habang siya ay nakatayo sa loob ng kwarto ko na parang naghihintay. At mas lalo akong kinilabutan nang mapansin ko na siya ay sumisipol. Ang tunog ng sipol niya ay kapareho ng narinig ko noong gabing yun, yung tunog na unti-unting lumalakas at parang dumidiretso sa tenga ko. At sa sandaling yun, bumalik lahat ng takot na pilit kong kinalimutan. Nakatayo lang ako sa may pintuan, Sir Jupiter, at hindi ko alam kung papasok ba ako o tatakbo. Habang ang lalaki na duguan, patuloy lamang sa pagsipol at nakatingin sa direksyon ko at doon ko napagtanto. Hindi na panaginip ang lahat ng nangyayari sa akin. Pagkatapos kong makita ang lalaking yun, Sir Jupiter, natuod na lamang ako sa kinatatayuan ko at hindi ko na maigalaw ang kahit anong parte ng katawan ko. Pakiramdam ko biglang bumigat ang lahat. May pumipigil sa akin na tumakbo o sumigaw kahit gustong-gusto ko nang gawin yun dahil sa sobrang takot. Habang nakatayo ako sa may pintuan, napansin ko na unti-unti siyang lumalapit sa akin. Mabagal ang kanyang galaw at bawat takbang niya parang mas lalong nagpapabigat ng pakiramdam ko. Habang papalapit siya, mas lalo kong nakikita ang dugo sa kanyang katawan na tila ba sariwa pa at tumutulo pa rin. Gusto kong sumigaw, Sir Jupiter, at humingi ng tulong sa mama ko pero hindi ko magawa. Nawala ang boses ko at kahit pilitin ko walang lumalabas na tunog sa bibig ko kaya ang nagawa ko na lamang ay tumitig sa kanya habang papalapit siya ng papalapit. Ilang sandali pa, Sir Jupiter, halos nasa harap ko na siya at doon ko nakita ng mas malinaw ang mukha niya na puno ng sakit at tila ba may gustong sabihin. At sa sandaling yun, narinig ko na lamang ang boses niya na mahina ngunit malinaw na humihingi ng tulong sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya, Sir Jupiter, dahil hindi ko inaasahan na magsasalita siya at lalo akong kinabahan dahil hindi ko alam kung bakit sa akin siya humihingi ng tulong. At bago pa ako makapag-isip ng gagawin, bigla na lamang siyang nawala sa harap ko na parang bula. Naiwan akong nakatayo at nanginginig sa kinatatayuan ko hanggang sa biglang may humawak sa balikat ko na ikinagulat ko lalo. Napatalon ako sa sobrang gulat at agad kong nilingon kung sino yun at doon ko nakita na si Mama pala
ang nasa likod ko. Tinanong niya ako kung bakit nakatayo lang sa may pintuan at parang takot na takot. At doon ko na ikinuwento sa kanya ang nakita ko na lalaking duguan sa loob ng kwarto ko. Ngunit nagulat ako sa reaksyon niya dahil wala raw siyang nakitang kahit sino at wala rin siyang narinig na kakaiba. Dahil doon, Sir Jupiter, lalo akong naguluhan at napaisip kung totoo ba ang lahat ng nakita ko o baka ako lang ang nakakaranas nito. Kaya naisip ko na baka hallucination lang yun dahil sa pagod ko at sa dami ng iniisip ko sa buhay. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na wala talagang multo at baka isip ko lamang ang gumagawa ng lahat ng yon. Kaya nagpasya akong magpahinga na lamang at humiga sa kama kahit may natitira pa ring takot sa loob ko. Lumipas ang ilang oras at sinubukan kong matulog ngunit hindi ako mapakali. At nang sumapit ang hating gabi, Sir Jupiter, bigla na naman akong nagising at naramdaman ko na may presensya na naman sa loob ng kwarto ko. Pagmulat ko ng mata, laking gulat ko dahil muli kong nakita ang lalaking duguan na nakatayo sa loob ng kwarto ko at nakatingin sa akin. At muli kong narinig ang kanyang boses na humihingi ng tulong, ngunit sa pagkakataong yun, mas malinaw na ang kanyang sinabi. Narinig ko na nais niyang tulungan ko siya sa pamamagitan ng pagtirik ng kandila sa lugar kung saan ako dumaan na shortcut at sinabi niya na doon lamang siya matatahimik. At habang sinasabi niya yon, ramdam ko ang lungkot sa kanyang boses. Ngunit sa sobrang takot ni Sir Jupiter, hindi ko sa pinansin. Agad akong nagtalokbong ng kumot at pinikit ko ang mga mata ko. Pinilit kong matulog at hindi napansinin ang kahit anong marinig o makita ko. Kinabukasan, Sir Jupiter, hindi mawala sa isip ko ang sinabi ng lalaking yon. Paulit-ulit itong bumabalik sa isip ko habang ako naman ay nagtatrabaho at kahit anong pilit kong kalimutan, hindi ko magawa. Kaya naisip ko na gawin na lamang sinabi niya para matapos na ang lahat. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso ako sa shortcut na didaanan ko noong araw na yon. Dala ko ang isang kandila at doon ako huminto sa gilid ng daan. Kahit kinakabahan, pinilit kong magpakatatag at tinirik ko ang kandila habang tahimik akong nagdasal. Habang ginagawa ko iyon, Sir Jupiter, ramdam ko ang kaba. Ngunit kasabay nito ay parang may gumaan sa pakiramdam ko. May kung anong nawala na hindi ko maipaliwanag at matapos kong magdasal, agad akong umalis sa lugar na yon. Mula noon, Sir Jupiter, hindi ko na muling nakita ang lalaking duguan at wala na rin akong narinig na sipol sa gabi. Doon ko naisip na baka natulungan ko nga siya kahit papaano. Makalipas ang ilang araw, nakausap ko muli ang regular na customer ko at doon ko nalaman na sa shortcut na dinaanan ko, may isang delivery rider na naaksidente noon at namatay. At hindi na ako nagtanong pa ng detalye dahil sapat na ang nalaman ko. Sa isip ko, Sir Jupiter, malakas ang hinala ko na ang lalaking nagpapakita sa akin ay ang delivery rider na yon na hindi matahimik. At siguro ako ang napili niyang lapitan dahil ako ang dumaan sa lugar na yon. Hanggang ngayon, Sir Jupiter, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasang iyon at nagsilbi itong aral sa akin na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag. At minsan, kailangan lang din nating makinig at tumulong kahit natatakot tayo. Yun po ang kwento ko, Sir Jupiter. Sana may mapulot na aral ang mga nakikinig at sana huwag niyo itong maranasan dahil hindi talaga biro ang takot na naranasan ko. Oh, mga ka-SB, tapos na po ang ating kwento sa ngayon. Sana patuloy po ninyong suportahan ang ating channel. Comment down below ha kung ano ang masasabi nyo sa mga kwentong na ibahagi namin ngayong araw. God bless.